Hello, Katden lovers and Katden followers. Is it true Alden Richards abay sinunod ang payo ni Miss Catherine Bernardo? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na laging nanonood at sumusubaybay sa mga videos natin. Thank you so much! At ito pong si Daddy Bay ay naghalungkat ng ilan sa mga throwback photos kasama ang kanyang mga anak na si Raisa and si Mr. Alden Richards and dito pong babaeng na to is yan po yung kanyang mami Rosario. Very cute. At marami pong mga nag-react dito sa video na to kasi kitang-kita natin talaga si Mr. Alden. Mukha talaga siyang foreigner kahit nung bata pa siya, Talagang tisoy na tisoy ang dating. And syempre, bago tayo of course magpatuloy, fact check din natin to kasi may mga lumalabas po kasi sa social media na parang ang cut din daw po itong si Catherine at si Alden Richards ay takdang pumunta or magkaroon ng grand vacation going to Paris 2025. Ito po, wala pang confirmation po ito. Wala pa pong announcement na sinasabi patungkol sa bagay na ito. Not unless na kung dito talaga gaganapin yung kanilang panibagong proyekto together. It's either teleserye or movie, 'di ba? Pero ang dinig natin is parang may another projects nga sinabi na binabalangkas ngayong taon. And I don't know if it is happening sa Paris, which is considered as the city of love. So wala pang confirmation to kaya wag muna tayo masyadong mag-assume. Antayin natin yung confirmation na manggagaling mismo sa ABS-CBN o kaya naman kay Alden or Catherine Bernardo. And syempre, itong pinaka-legit dahil ang Hello Love Again rank as the 97th highest grossing film of 2024 sa buong mundo. So, ibig sabihin, pasok sila sa 100 best movies at highest grossing film, So, pasok po sila. Hello Love Again starring Catherine Bernardo and Alden Richards ranked as the 97th highest grossing film of 2024 at the worldwide box office with $22.8 million. It became the highest grossing Filipino film of all time and the first Filipino film reached 1 billion and close to 2 billion na. Yun po yung ilan sa mga napapabalita patungkol sa success na to. Pero this time is eto na pag-usapan natin dahil meron po kasi mga umuugong na news na parang itong si Alden Richards ay na-lecturean na ni Miss Catherine nung nasa Canada pa sila. Kasi alam naman natin sa mga interviews nila, sinasabi po ni Alden na talagang they really have time to get to know each other at napapag-usapan nila mas malalalim at mas mga personal na bagay patungkol sa kanilang mga personal na buhay At isa sa pinaka-personal lesson na talagang sinusunod ngayon ni Mr. Alden Richards, meron po kasing naglabas ng article na tila baga si Alden Richards ay nagbawas ng kanyang mga loads this coming 2025 sa kanya pong first quarter. Kasi bago po pumasok ang taon ng 2025, meron pong tinatawag na first quarter, yung yung tatlong, yun na po yung kanyang projects na darating sa 3 months kasi quarterly po siya. So, base po sa mga articles na nabasa ko, parang si Alden is nag-unload po siya ng kanyang mga works. Ibig sabihin, hindi mo na siya tatanggap ng any major projects. Siguro doon muna siya sa mga endorsement, ganon, tapos magdidirect po siya. So, medyo in-unload niya yung sarili niya. Sabi po ng ilang mga showbiz critics na ito po ay preparation para po doon sa kanyang paghahanap at dito sa kanyang love life. Kasi parang sinabi na rin ni Alden Richards na once daw po na pumasok siya sa isang relasyon or papasok siya sa isang relasyon, he make it a point na talagang bibigyan niya ng oras. It's either mag-a-unload siya ng ilang mga proyekto, mag-a-unload siya ng works, or maglalaylo siya sa showbiz. Naumpisahan niya na po yan kasi every year ang talagang pinaka main host ng mga parang New Year's countdown ng GMA ay si Alden Richards as an A-lister ng GMA. But this time
pinagkatiwala niya na kay Ruro Madrid. So which means na talagang nag-giveaway din si Alden Richards para po dun sa mga stars na hindi rin nabibigyan ng chance na mabigyan ng magagandang proyekto dahil nga siya po yung priority. So win-win situation siya. Number one, syempre makakapag-rest siya ng mas mahaba, mabibigyan niya ng chance yung sarili niya na magkaroon na nga ng love life or maalagaan kung ano man yung love life na meron siya ngayon. Secondly, mabibigyan din ng chance ang ilan sa mga actors or mga stars ng GMA na mabigyan naman sila ng chance na magkaroon ng proyekto ng katulad kay Mr. Alden Richards. So, antayin natin ang ilan pang mga updates patungkol sa kanila. This is gonna be the confirmation na talagang ready na rin talaga si Alden Richards to go into sa kanya pong napagtuunan ng panahon yung kanyang love life. Of course, bago tayo magpatuloy ay syempre magbasa tayo ng ilan sa mga komento, reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Let's start out with Miss Emmy Mangahas. Hello, wala sa Palawan yung birthday, sa bahay daw ginawa yung birthday ng mami ni Catherine. And sabi ni Ma'am si Conchita, Ma'am Darrets, check po nyo ang Radiant Fame World. Nag-release kahapon ko po na view na nasa Paris ang cut din na January 3. Sana totoo. So, chinek ko po yung Radiant Fame World. Siya pala isang Facebook page. So, ibig sabihin, hindi po talaga lahat, medyo hindi rin po ako ganun ka-agree doon po sa mga nilalabas nila mga article doon. Kasi parang parang wala siyang basis, no? And, kala ko po talagang event siya, pero Facebook page pala siya, Ma'am si Conchita. Sabi ni Sir Dan, sa Feb 12 po, Ma'am Darrets, ang showing ng Kim Pao kasi ads yun sa The Breadwinner nung nanood pang Valentine's yun. Pero malabo yung mapantayan ng HLA, which is very true. Kasi napakalayo po ng milya-milya po ang layo. Not unless na talagang bigyan din ng chance ang movie ng Kim Pao na mapanood sa different countries. Sabi ni Ma'am si Conchita, galing ni Alden yung emotion niya doon sa mentally ill. Kapag emotion, galing-galing niya talaga. True. No, napanood niyo po yung Saturday edition niya sa Magpakailanman. Napakagaling ni Alden Richards. He deserve a trophy. He deserve an award with that acts na ginawa niya, no? And sabi ni Ma'am si Annabel, Happy New Year, Miss Darrets. Welcome 2025. Well, makikita naman natin yan after ng birthday ni Mami Min. Ipopost yan siguro ni Mami Min. Ayan. Sabi ni Ma'am Mr. Renato Sayan, thanks sa info. Though I'm also a frequent traveler to America, I don't know that United Airlines caters a direct flight to San Francisco from Philippines for I used to travel United Airlines via NAIA Terminal 1 direct flight to LAX, din traveling by car to SF specifically in Oakland, California. That's my usual route when I'm going to US before pa ako uwi ng Calgary, Canada. Ang haba ng biyahe mo, sir. Ang haba pala, ang dami pala mga stopover at mga yung mga dinadaanan bago ka dumating dun sa destiny mo napupuntahan. Parang sobrang milya-milya talaga ang layo nito. But anyways, thank you so much, Renato. Sabi pa niya, Hello, Miss Darrets. Good day sa'yo and to your avid followers and subscribers. Based on the time of Alden, simula nung New Year, na-post niya sa Pinas din, wala nang kasunod na sightings. Even during his birthday, matindi pa, wala pa greeting si Kat, Mami Min at ate ni Kat. Wala din sighting sa birthday celebration ni Alden with his own family. And only meron sighting si Alden sa Puerto. Diba? Kung mapapansin ninyo, diba? During those birthday po ni Alden, wala po tayo nakitang bate na mula sa pamilya ni Catherine. And sabi niya pa, Puerto Princesa Airport is amazing event today. Is Mami Min's birthday. Kung galing na sa US si Alden na nag-stop over Palawan, pwede yun. Kaya lang, grabe effort ni Alden pumunta US in the span of 2 days na nakauwi na siya. Or ito ang analysis ko. All along, nasa Pinas lang si Alden. Nag-celebrate ng birthday. Remember, Chucky G, pictures with cake and cut my pictures, the same restaurant. Now lang siya mag-flight. Going to America after niya dumaan sa Palawan, which means mas close to possible nangyari sa kasalukuyan. This time, kasama na si Kat ngayon lang aalis ng Pinas. Itong analysis ko lang naman. Again, hindi ko sure dahil hindi ko ako feeling close kay Kat at Alden. Unlike na Ivara Lopez, close daw kay Kat, sabi niya. Ha?
Alam mo pa, meron akong meron akong hints kung sino yan, sina Ivara Lopez na yan, na nagkakalat ng mga, ng mga fake news at nagkakalat na super close na siya kay Kat, kaya alam niya yung mga destination at yung mga nangyari kay Catherine. And mind you, hindi rin naman papayag si Catherine. Of course, di rin naman papayag si Catherine na ilabas niya yung mga private thing ni Catherine. Si Catherine nga hindi niya nilalabas, siya pa kaya, 'di ba? So ibig sabihin may tama talaga to sina Ivara. So anyways, salamat po sa inyong mga komento, and that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.